So what's up mga tol? It's me again, your Kuya Nasa, at welcome back nga po pala ulit sa channel natin. So ngayong gabi, meron akong napansin na isang comment doon sa ating Dropbox. At sasagutin natin to, hindi dahil tinuturing ko siyang toxic question. Kung hindi, kaya ako to sasagutin, alam ko na hindi lang ikaw, kasi pati ako, ito rin yung isa sa mga mahalagang tanong na kinailangan kong i-overcome noon nung pareho pa tayong nasa stage na mga katanungan na marami pa talagang hindi nakakasagot nung mga panahon namin. Kasi ngayon talagang kung magtatanong kayo ng mga ganitong bagay, ang dami nang kayang sumagot at hindi mo na kailangang mag-do your own research ng sobrang lalim para lang masagot mo ito. Sa panahon ngayon kasi nagkalat na sila dyan sa page ni Facebook, ni Sitaw, nagkalat na sila ron sa Facebook natin, sa Facebook group natin. So kaya nga sinasabi ko sa inyo, mag-join kayo dun dahil marami kayong mga kasagutan na masasagot doon, okay? Kaya huwag kayong mag-alinlangan, mag-join kayo doon mga tol, okay? Para just in case na wala si Kuya Nasang update, at least nakababasa nyo ron, na at least napoprovide nila, or meron kayong mga nakikilala, nakikitang mga tao doon na kung sino yung mga may alam, i-follow nyo. Dahil sila yung mga taong makakatulong sa inyo. Huwag kayong mahihiyang mag-follow ng mga taong nakikita nyong knowledgeable about this kind of business, okay? So ngayon, napili ko tong tanong na to dahil nga alam ko maraming tao ang matutulungan at maliliwanagan. At syempre, kagaya nga ng nabanggit ko, isa rin ito sa mga mabibigat na tanong na in-overcome ko noon nung time na pareho pa tayo ng lagay na puro tanong pa yung stage namin. So ako na yung sasagot para sa inyo. Pero bago tayo magsimula, syempre, alam nyo na, intro, pasok! So okay mga tol, bago tayo magsimula, liliwanagin ko lang. Kaya ko napili yung tanong ni Sir na sagutin natin at gawin nating content dahil alam ko na maraming tao ang makakapulutan ito ng aral. At syempre, yung sasagot natin sa kanya is base sa sarili kong karanasan at hindi ko lang narinig sa kapitbahay nating kismosa na wala namang ginagawa sa buhay niya kung hindi pag-usapan yung mga buhay ng mga kapitbahay niya. Okay? Nagbibiro lang ako. Merong mga tao akong mga pinagtanungan, pero yung mga taong pinagtanungan ko noon, nung mga panahon na kapareho niyo ako na naghahanap ng kasagutan, is yung may mga experience din. Syempre, naranasan na nila yung mga ganitong sistema. At the same time, syempre, naggawa ako ng sarili kong research at sinagot ko yung sarili kong katanungan. Kagaya nga ng sinasabi ko sa inyo, na walang ibang makakasagot ng tanong ninyo kung hindi kayo lang. Kahit sabihin mong anong magagandang bagay yung marinig ninyo, kahit anong mga pangit na bagay yung marinig ninyo, lagi kayong humanap ng sarili ninyong sagot sa sarili ninyong pamantayan. Okay? So ngayon, ang tanong sa atin ni Blance Vlog, ayan, pakita ko sa inyo, gagamitan ko kayo ng mahiwagang kapangyarihan. Pagpasensya nyo na, medyo malikot kasi hindi ko pa kontrolado Pasensya na, first time kong ginamit yan, no? So, shoutout sa iyo, Blance Vlog. So, napakaganda ng tanong na to, sir. So, actually, sinagot ko na siya before. Kaya lang, ang sinabi ko sa kanya, mas maganda na magtanong siya ron sa account specialist niya. Kasi syempre, yun yung taong nandun sa loob ng system. So, bibigyan siya ng sagot, maaaring bigyan siya ng sagot, base sa sariling sistema ni Sitaw. Kaya nga nililiwanag ko sa inyo na yung isasagot ko sa inyo ngayon is base sa sarili kong pamantayan at syempre sa mga taong mga nakausap ko at hinanapan ko lang ng sarili kong kasagutan. Okay? So, hindi ito nanggaling sa account specialist ko, hindi ito nanggaling kay Sitaw. So, ibabahagi ko sa inyo yung paraan o yung sagot kung paano ko in-overcome yung ganitong klase ng tanong nung time na nasa stage na pareha pa lang tayo naghahanap ng mga kasagutan. So ang tanong ni Sir Blance Vlog, ayan, pakita natin ulit, tinatanong niya rito, totoo ba na halos 90% ng mga bumibisita sa website ni Sitaw is from Philippines? So ibig sabihin, more on buyer ni Sitaw is Filipino. So malinaw naman dito sa tanong niya na yung tinatanong niya is yung traffic na nakikita nila doon sa website mismo ni Sitaw. Ni Sitaw lang So hindi naman lingid sa ating kaalaman lahat ng mga sellers na si Sitaw ay e-commerce platform in form of dropshipping na merong mga third-party sellers. So tayo yon mga tol, tayo yung mga third-party sellers. So alam nating lahat na si Sitaw ay merong mga partners. So, yung mga partners na to ni Sitaw, yun mga bagay na hindi pa nila natatrack, na hindi pa nila kilala hanggang ngayon. Kasi karamihan naman sa mga nagche-check ng mga traffic na nagagawa ng website ni Sitaw is yung chine-check talaga nila yung traffic
na bumibisita doon sa website ni Sitaw. Kagaya nga ng tanong nito ni Sir. So para sa akin, 90% talagang possible yan. Baka nga 100% pa eh. Kasi bakit kamo? Kanino ba inintroduce si Sitaw? Bilang Sitaw. Okay? Sa mga Pilipino, di ba? Nag-start nga sila sa Philippines eh. So eto ang tanong ko sa inyo. Kilala nyo ba kung sino yung mga partner ni Sitaw? So bigyan ko kayo ng isang example. Ulitin ko, lahat ng isasagot ko sa inyo is base sa sarili kong pangunawa at karanasan. Okay? So for example, bumili kayo ng produkto doon sa online market or online platform na Shopee or Lazada. So, syempre, ito lagi natin ginagamit na sample kasi dito tayo pamilyar na mga Pilipino di ba? So, pag tinanong ko kayo, saan mo binili yung cellphone mo? Sabihin mo sa akin, sa Shopee or sa Lazada. Pero, hindi ka aware kung sino yung seller. So, merong mga aware na tinitignan talaga nila kung sino yung nagbebenta ng produkto na yon. Pero, most of them, alam nila kung saan nila binili yon, ang sagot nila kay Shopee at kay Lazada. So, ngayon, yung mga nagche-check ng traffic, ang pinupuntahan nila si Sitaw. So, kung ganito, na puro Pilipino pala yung mga nagche-check ng website ng traffic ni Sitaw, ay yung nagiging dahilan ng traffic ni Sitaw, puro Pilipino. How possible na nagkakaroon tayo ng mga order sa ibang bansa? At bakit ganito karami yung order? So kung hindi nyo nalalaman na yung kalimitan ng mga order na pinoproseso natin is nanggagaling sa ibang bansa. Okay? Para lang po malinaw. So for example, isa ako sa mga partner ni Sitaw. Example lang ako ay magbebenta ng produkto ko kay Shopee. So, syempre, makikita ninyo doon yung pangalan ng shop ko. Kunyari ako, yung pangalan ng shop ko kay Sitaw is The Arrival. So, syempre, ilalagay ko doon sa shop ni Shopee yung pangalan ng shop ko. Pero, kayo ba may alam kung saan ko kinuha yung produkto o kung saan ko binili yung mga produkto na in-order ninyo doon sa shop ko kay Shopee or sa Lazada? Diba? Hindi. Syempre, hindi ko naman ilalagay doon yung pangalan kung sino yung supplier ko o kung saan ko kinukuha yung mga produkto na ino-order ng mga customer ko. So, logic lang mga tol, di ba? Wala ka namang makikitang sellers kay Shopee or kay Lazada na ang inilagay nilang pangalan doon sa sarili nilang shop yung pangalan ng company na kung saan nila kinukuha o yung mga supplier nila. Tapos yun yung lalagay nilang pangalan, yung pangalan ng supplier nila. So, hindi. Di ba? Syempre, hindi. Shop ko to Pangalan ng shop ko yung ilalagay ko. Hindi yung pangalan ng company ng supplier ko. So, ngayon, bumili ka sa shop ko kay Shopee or kay Lazada ng isang bola ng basketball. So, pag tinanong ka ng kaibigan mo, anong sasabihin mo? Saan mo binili yan? Sabihin mo ngayon kay Shopee. Pero hindi ka aware kung sino yung seller. O sabihin natin maging aware ka, makita mo yung pangalan ng shop ko ron. Sabihin mo, sa shop ni Kuya Nasa, The Arrival, doon sa Shopee. So, meron bang sumagot ng ganun sa inyo? Syempre, ang sagot nyo kagad, kay Shopee, kay Lazada. So, ganun yung nagiging sistema, mga tol. So, ngayon, kahit sabihin yung makita ninyo o maging aware kayo na ako yung nagbenta sa inyo nung bola na yon, alam nyo ba kung saan ko kinuha yung bola na yon? Di ba? Hindi. Doon nagkakaroon ng conflict. Chinecheck nila yung traffic ni Sitaw, pero hindi nila kayang matrack na ako bilang sellers, saan ba ako kumuha ng produkto? So ngayon, maaari niyong sabihin sa akin na, Kuya Nasa, doon ka rin naman pala kumukuha kay Sitaw. Bakit hindi natatrack yung volume ng order na nangyari o nagawa doon sa shop mo? Maliwanag naman, di ba? Naganap yung transaksyon doon kay Shopee or kay Lazada at sa shop ko. Hindi sa shop ni Sitaw. So, tandaan ninyo, yung mga hawak ni Sitaw is third party na mga seller. Ako, bilang partner ni Sitaw, iba yung database na pinanggagalingan ko o pinagbibigyan ko ng order, yung mga database na tinatambakan ko ng order, nakabukod yan mga tol. Hindi yan iisa lang. So, paano ninyo matatrack yung volume ng traffic na nanggagaling sa akin? Yung transaction na nanggaling sa shop ko, is nanggaling sa pagitan namin dalawa ni Shopee or ni Lazada. So ngayon, panibagong tanong na naman yung mabubuo sa isip ninyo. Kuya Nasa, bakit may mga nakaka-order kay Sitaw? Bakit may mga nakakapag-deliver ng order pag umorder sila dun sa platform ni Sitaw? Men, simple lang. Dropshipping si Sitaw di ba? In advance lang nila. Kumbaga, nandito na tayo sa ganitong sistema, natural. Magbenta na rin tayo
So ngayon, yung mga nagbebenta, yung mga bumibili doon sa platform nila, sa mga sarili nilang mga tindahan kay Sitaw, natural. Counted yun doon sa traffic na binabasihan ng mga nagche-check ng traffic doon sa website ni Sitaw. Yun yung mga nakikita nila. Okay? Pero yung sa shop ko, na nakumonekta ako doon kay Shopee or kay Lazada, hindi nila mabibilang yun kasi hindi naman doon nanggaling yung order eh. Pero ako bilang partner ni Sitaw, syempre, nagbenta ako kay Shopee or kay Lazada, pero kinuha ko kay Sitaw. Again, magkabukod ng database yan. Okay? Paano ko naman nasabing magkabukod ng database yan? Eh, hindi naman ako buyer eh. Ako yung gumagawa ng benta. Hindi naman ako makikita doon bilang buyer doon sa traffic eh. Ako yung nagbibigay ng mga orders doon sa third party ni Sitaw. Syempre, nakabukod yung database namin para makukuha ni Sitaw yun doon sa database na pinagbabagsakan namin ng order, i-distribute niya ngayon doon sa mga third party sellers niya. So ngayon sasabihin mo, Kuya Nasa, paano naman posible yun? So, tumingin kayo dun sa mga online platform na binabanggit ko kanina pa, check nyo. Check nyo yung taong mismo na nagbebenta doon sa loob ng platform nila. Syempre, iba-iba yan, no? So, i-click nyo yung sellers. Makita nyo ba kung saan nanggaling yung traffic niya? Hindi. Hindi. Kasi hindi naman lahat yan nanggagaling kay Sitaw. Hindi rin naman lahat nanggagaling yan sa mga online na establishment din. Meron dyan, nilalakad lang, pinapamasahihan, minumotor lang. So, yun yung mga sistema, mga tol, no? So, kayo, kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, mag-join kayo sa community ni Sitaw, dun sa official group ng page nila sa FB. Men, malaking tulong yun, mga tol, no? So, marami kayong makikitang mga idea, mga bagay na pwedeng sumagot sa mga katanungan ninyo. Okay? Kasi, kaya nga lagi nating sinasabi sa inyo na kung may katanungan kayo, maghanap kayo ng sarili nyong sagot, mga tol. Hindi kasi kailangan lahat isusubo sa bibig ninyo eh. Okay? Kung sa tingin ninyo hindi katanggap-tanggap yung naging sagot ko para sa inyo, it's time to shine. Humanap ka ng sagot na sa tingin mo pwede mong panghawakan, pwedeng maging dahilan para lalo kang mag-push, lalo kang manggigil. Men, wag kang humanap ng mga dahilan para huminto ka. Dahil pag humanap ka ng dahilan para huminto ka, talo ka from the very beginning kasi ang hinahanap mo is yung kabulukan. Tapos pag nakakita ka ng kabulukan, stop ka na ron. Hindi ka na maghahanap ng mga pwede mong panghawakan para magtuloy ka. So yung ibinahagi kong sagot sa inyo, yan yung isa sa naging pamantayan ko na bakit ganito kalaki yung order volume, ganito dito lang sa Pilipinas nanggagaling yung traffic halos. So kayo na yung bahalang mag-pursue pa para lalo ninyong makita at malaman. Pagtagpi-tagpiin ninyo, mga tol, bakit hindi nila inilalabas to? Men, bentahe yan eh. Kung kayo, sige, for example, pinakamagaling kayong chef sa buong lungsod at kilalang kilala yung negosyong binuksan mo dahil sa sarap ng putahe mo. So nagkaroon ka ng mga business partner. Tinatanong nilang pilit sa'yo, bakit ang sarap ng recipe mo? Ano ba yung secret ingredients mo? So ikaw yung chef, sasabihin mo ba? Syempre hindi. Yun yung bentahe ng restaurant na tinayo mo. Bakit ka kilala? Bakit ka dinadayo? Bakit ka sumisikat? Bakit ka kumikita? So bakit mo ilalabas? 'Di ba? Syempre, pwede kang magpakilala, pwede kang magpakita ng mga idea, bahala kayong tumuklas. 'Di ba? Pwede mong sabihin yung mga ilang sangkap, pero yung secret ingredients mo, ba't mo ilalabas? 'Di ba? So kaya nga tayo lagi nagsasabi ng do your own research, maghanap kayo ng mga kasagutan sa mga katanungan ninyo. Mas masarap kainin yung bunga kapag hinog na. So paano kayo mahihinog kung hindi ninyo hihinugin yung mga sarili ninyo? Ngayon tatanungin nyo ako bakit hindi nawawala yung mga bashers ni Sitaw? Men, simpleng-simple lang. Ikaw for example, hindi ka kumakain ng gulay. Ang daming tao na sinasabi ang sarap-sarap ng gulay. Pero dahil hindi ka kumakain ng gulay, kahit sabihin mong isubo ko sa bibig mo yan, nginuya mo yan, kung hindi mo gusto yung lasa, anong gagawin mo? 'Di ba iluluwa mo? So, simpleng-simple lang. Kahit sabihin mong isubo natin yung buong proyekto ni Sitaw sa kanila, yung lahat ng taong nagpapatunay na kumita kami kay Sitaw, pakita nyo lahat yung mga dokumento ni Sitaw, yung opisina ni Sitaw, yung mga taong nagtatrabaho at nagpapasalamat ng dahil kay Sitaw, hindi niya nga gusto eh. So, sa tingin nyo, lulunukin niya yon? Kahit lunukin niya na yan, men, makakaramdam yan ng parang iba sa sikmura niya. Kasi nilunok niya yung bagay na hindi niya gusto. So kung ikaw, isa ka pa sa mga tao na hanggang ngayon hindi mo pa kayang lunukin ng buo yung sistemang ginawa ni Sitaw, simple lang. Aralin mo ng aralin, sagutin mo ng sagutin yung mga sarili mong katanungan para lang sa ganun.
Wala ka nang ibang hahanapin na nanggaling sa akin na sagot, nanggaling sa ibang tao na sagot. Men, kung kayo magtatanong man kayo at gusto ninyong magkaroon ng idea kung paano kayo magsisimula ng paghahanap ng mga sagot na gusto ninyong malaman, natural, kakausap kayo ng mga tao na may experience sa dropshipping. Sabihin nila, hindi ganyan ang form ng original na dropshipping. Hindi ganyan ang sistema ng dropshipping. So sige, sabihin ko sa inyo, sabihin nila na hindi ganyan ang sistema ng dropshipping. Kaya nga sinabi natin na new era of dropshipping sisitaw. Sige, ikaw, yung ex-girlfriend mo, ikumpara mo dun sa kasalukuyang girlfriend mo ngayon. Sa tingin mo ba, magkakapareho sila 100%? Di ba? Hindi. Malaki yung pagkakaiba. Malaki yung pagkakaiba doon sa luma, doon sa bago. So, ganun lang kasimple yun, mga tol. Magtanong kayo sa mga tamang tao, magtanong kayo doon sa mga taong may karanasan na, dahil sasagot nila sa inyo kung ano yung mga failures nila, kung ano yung mga naranasan nila, kung ano yung mga sarili nilang knowledge about this kind of business. So, wag kayong magtanong doon sa mga taong bulok ang pananaw sa buhay. So, kung merong mga nagda-drop ng comment dyan sa atin na sinasabihan tayo ng mga ganyan, hindi ko hinahide yan. Dahil, bakit kanyo? Karapatan ninyo na check din kung ano yung mga profile nila, kung ano ba yung ginagawa nila sa buhay. Gagawin nyo yun, mga tol, para kayo mismo yung magdesisyon kung ano ba yung pakikinggan ninyo, kung ano ba yung makakatulong sa inyo doon sa bagay na inaaral nyo ngayon. Okay, so yung mga video ni Kuya Nasa nandito lang para magbigay sa inyo ng additional na sangkap para mabuo ninyo yung final recipe na niluluto ninyo sa utak ninyo ngayon. Hanggang sa magkaroon kayo ng sarili nyong resulta. So, ganun lang kasimple, mga tol. Walang imposible kapag tinrabaho mo yung isang bagay. So, ngayon, nakita nyo naman yung resulta natin from 0 subscribers. Ngayon, pataas tayo ng pataas. Kahit hindi ganun kalakihan yung kinikita natin, at least nagkaroon ako ng resulta. Syempre, kay Sitaw, kay House of 4X, sobrang thankful tayo sa mga yan, no? So, dahil nga nagkaroon tayo ng magandang simula, ibinabahagi ko sa inyo. Well, sa inyo na yon kung maniniwala kayo sa akin or makikinig kayo sa akin. Kung hindi nyo ako pupulutan ng aral yung mga binabahagi ko sa inyo, nasa inyo yung decision yan. Laging nasa inyo yan. Pati yung mga pera ninyo, karapatan ninyo kung saan nyo dadalhin yan. Basta ako, nagbibigay ako at nag-share ako sa inyo ng mga ideas kung paano ko na-overcome yung mga ganyang klase ng tanong. So, yun lang, mga tol, at maraming salamat sa mga ikling oras na pinagsamahan natin. So, sana nakapulutan nyo ng aral yung video natin ngayon, no? So, shout out sa lahat ng mga taong sumusuporta sa atin. Maraming salamat po. At asahan nyo pa ho yung mga maraming videos na ilalabas natin. More on mindsetting tayo ngayon kasi halos malinis na yung platform ni Sitaw. Sana magtuloy-tuloy na po ito. So, yun lang po. Kita-kits sa susunod na updates. Sitaw!